Hello everyone! At ayan, gumawa si Tita Wena ng napakasarap na cheesy banana moist cake chocolate on top. At kung paano nga ba lutuin yan, halika na from preparation to ingredients. Samahan nyo si Tita Wena para makita nyo at ma-take note na rin ang procedures and ingredients nito, guys. I'm telling you, this is so good! Pwedeng dessert, merienda, breakfast, at pwede rin ihanda sa inyong mga special visitors. Yes, talaga namang VIP ang dating. Kaya halika na at samahan nyo na si Tita Wena. Prepare na natin to. Let's cook! Hello everyone! Samahan nyo ako at tayo gagawa ng banana moist cake. Dito ay meron tayong overripe banana. At lalagyan nga natin ng powdered milk. Ang powdered milk natin ay kalahating kilo. At pagkatapos nga nating ilagay ang ating powdered milk, isusunod naman natin ang ating kondensada. At ang gamit ko nga ay Jersey. Yes, pero kahit anong brand ay pwede naman. Ito lang ang gusto ko kasi ito ay medyo yummy na. Ayan. Katapos nating mailagay yung ating kondensada, lagay naman natin ang ating vanilla extract. Matapos nating mailagay ang vanilla extract, isunod naman natin ang ating all-purpose baking powder or double-acting baking powder. Hindi kailangang napakarami ang ating ilagay. So, ang ating saging ay 2 kilo. So, kaya yung aking powdered milk ay 1 kilo. And then, ang ating milk naman, and then, yung ating namang kondensada ay half kg. 1 kg actually, so kalahati lang yung nilagay ko. At matapos nga natin mailagay ang lahat ng mga ingredients na na-mention ko, isunod naman natin ang butter. So, yung ating butter naman, considering 3 scoop to, 3 tablespoon. Maglalagay ako dito ng pinch of salt. Kunting-kunti lang na salt. Pang-balance lang ng sweetness. Bago tayo maglalagay ng all-purpose flour, haluin muna natin ng konti lang para yung powdered milk mag-mix all together sa lahat ng mga ingredients na ating inilagay. And we shouldn't forget, hindi pa po natin nadudurog ang ating saging. So, hintay lang kayo dyan at dudurogin din natin yan. At ito na nga, dahil ang ating saging ay 2 kilo, maglalagay naman tayo ng 1/4 kg na all-purpose flour. Pwede rin nyo rin pong gamitin dito ang rice flour or plain flour. Pero ako, ang ginamit ko po ay all-purpose. So, ayan, matapos nga po natin na mailagay lahat ng ating mga ingredients, kisha gumamit ako ng smasher. I prepare to use my hands. Ayan. So, para po mag-incorporate lahat yung mga ingredients na ating inilagay, so, medyo lamas-lamasin lang po ng ganyan. Actually, mas magandang gamitin yung ating mga kamay. Mas powerful, no? Kisa sa smasher. So, kung nanonotice nyo, tingnan nyo, mabilis madurog yung mga saging. Pag smasher po ang gamit natin, mas mabagal. Food processor naman masyadong giling na giling, durog na durog. Which is, sa banana moist cake, hindi natin kailangan durog na durog. Kailangan may mga bits pa rin ng banana. Para maganda yung texture ng ating banana moist cake. Guys, so mula sa simula hanggang matapos,
Lamasin lang natin ang lamasin hanggang sa finally makita natin na nag-incorporate na lahat yung mga ingredients na inilagay natin sa banana. At yung banana ay na-smash na rin ng enough para magawa mo siyang banana moist cake. And take note, yung po sa akin ay optional. Option ko lang po, yun po ay choice ko na gusto ko po may mga bits pa ng ganitong banana. Ayan. So, ganyan po ang ibig sabihin ko. Pero kung gusto nyo po ay durog na durog, so yun po ay prepare nyo. So, depende na po yon sa inyong preparation. Ayun, pero nga ako, mas prepare ko po may mga konting bits ng banana. Hindi masyadong durog, ibig sabihin. Kaya, yun din yung reason kung bakit ayokong gumamit ng food processor. Mayroon din naman akong food processor. Pero ayoko siyang gamitin, so I prepare na ismash ko na lang ng aking hands. Ayan, matapos ko pong madurog lahat ng mga banana, tinulungan ko na po ng spoon. Ayan, meron na akong spoon dyan para mahalo kong mabuti. Ayan, so ganyan lang po gumawa ng banana moist cake. Then, pwede nyo nga rin po palang gamitan yan or lagyan ng kung anong meron kayo na flavor. Halimbawa, ay meron kayong choco chips or sugar raised. Pwede rin. Kaya lang ako, nilagay na ako ng butter. So, yun na yung pinakang flavor ko. So now, tayo po ay maglalagay na sa molde. At bago nga po natin ilagay yung ating banana mixture sa ating molde, make sure na maglagay tayo ng butter sa ilalim para mas madali nating matanggal ang ating cake pag naluto na. So, tinamad na lang po akong kumuha ng brush dahil panibagong hugasan pa. So, kaya since gamit na yung aking spoon, scoop ko na sa butter, ito na lang din. So, kung ano po yung ginawa nyo sa unang molde, pari-parihas lang po ha, yung gagawin nyo sa lahat ng molde. Walang pinagkaiba. So, yung quantity ng butter na inilagay nyo, hindi kailangang napakarami. It's just enough para hindi lang po dumikit yung ating mixture sa ating molde once na maluto na yung ating cake. So, ayan mga best, matapos nga natin na mailagay sa molde ang ating mga mixture, ay tatakpan naman natin yan ng aluminum foil bago natin ilagay sa steamer. So, ayan na nga. Natakpan na natin ng aluminum foil ang bawat molde natin na may laman na mixture natin ng banana moist cake. Ayan, at ready na yan. Ilagay ngayon sa steamer. So, ayan mga best, na ilagay na natin sa steamer ang ating banana moist cake at i-steam nga lang natin yan sa very luhit ng 45 minutes. 45 minutes is enough para maluto siya. And then, stand by and see you there. Ayan, at natapos na nga po ang ating banana moist cake. Cheesy! Yes, ayan. So, ayan. So, after po ng ma-steam at na-cool down na nga natin, so ito na yung kanyang outlooks. And now, it is ready para lagyan naman siya ng icing sa ibabaw. At ating icing nga ay homemade na cheese. At ito na yung ating cheese. At ilagay nga lang natin sa ibabaw.
Nakakabata lang ito. Ay, hindi lang kailan. Dadali ko pa, wait. Buti hindi ko yan na nadali lahat. Lalagyan mo na Uy, dito ko nalagay. kung ano. Mas maganda yung merong irito. Pagbuti. Pagbukasan ko din. Ayan, so nalagyan na natin ang icing. It's now time para naman lagyan natin ng tadaan! Parang cake na yun. Ayan. And next is ang ating choco chips. Ayan. So, ayan mga best, ang outcome ng ating banana moist cake. Super cheesy and choco on top. Ayan. Look at that. Delicious. So, ayan. So, sana ay may naihatid na naman ako sa inyo na panibagong dessert, merienda, breakfast, or bahala ka na kung anong gusto mo. Pero, sinisiguro ko sa iyo, napakasarap niyan. Kaya naman, gawin mo na rin. Ayan. And don't forget to subscribe if you are just new to this new YouTube channel. And also, don't forget to write down your comment, please a little bit longer for my revenue. And please share this video. And Tita Wena always saying, don't forget to keep loving one another and Happy New Year! Ayan, God bless everyone. I love you all. Bye! Ayan mga best, gumawa si Tita Wena ng banana moist cake, super cheesy. Ayan, tikman natin. Pasensya na kayo ha, yung background sa